Naka-upload na ang araw at ang buwan ng wakas ng mundo. Ang pitsa, ang maglalagay ay ang may likha o may lalang. Mayroon itong papatunay o katibayan. Naka-upload na rin. Hindi ito relihiyon, ito ay kautusan. Hindi ito magbabago dahil nakasulat. Nagpapakita na ang palatandaan na hindi na magtatagal, ito ay mangyayari na. Mag-set sa channel na ito. Ang picture ay ang totoo kong mukha. I-click ito at video. Ito ang sinasabi na maghanap at ikaw ay makatagpo. Humingi, ikaw ay pagbibigyan. Kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Ang paghingi, ako ang magbibigay ng tubig na nilagyan ng espiritu, at ang pagkatok, dadalhin ko ang mga tao doon sa pintuan ng paraiso sa langit, at sila ang papasok sa langit na buhay. Ang 10 mga utos na dala ni Moises ay walang sinabi na maaring mapatawad. Pumasok sa mundo si Kristo Jesus hindi upang baguhin o labagin ang kautusan ng kanyang ama. Siya ay pumasok sa mundo dahil sa misyon na ipaalam sa mga tao na mayroon kaluluwa ang tao, at dahil sa isang iglesia na magtatawag doon sa mga tao na pasok sa langit na buhay, at siya ang magbubukas ng totoong pangalan ng may likha at ang kanyang kalooban. Hindi siya magliligtas ng tao. Ang gustong maligtas, gawin niya ang mga kautusan. Ang wala ng kasalanan ay maaari na siyang lumakad sa ibabaw ng dagat, gaya ni Kristo Jesus. Yan ang palatandaan o batayan na ang tao ay napatawad na sa kasalanan o malinis na siya. Ang kasaysayan sa buhay ni Kristo Jesus ay nakasulat sa aklat sa tawag na Biblia, mula sa tiyan ni Birhen Maria hanggang sa kanyang pag-alis sa mundo. Si Kristo Jesus nagbilin ng 3 mga kautusan. Ito ay nakasulat sa aklat. Dahil sa kakalipat salin ng mga kahulugan ng mga imprimatur sa mga aklat, mayroon mga aklat na iba na ang sinasabi at wala na ang tunay na kanyang mga utos. Ang kautusan na ito ang pinakamahalaga sa kaligtasan ng tao. Ang kautusan na ito ay number 1, walang makakaparoon sa aking ama na nasa langit kung hindi makainom sa tubig na nilagyan ng espiritu at gumawa sa kalooban ng aking ama. Number 2, tumawag kayo sa akin ama at tumawag din kayo sa akin. Number 3, purihin ang ama at pasalamatan siya. Kung paano ang totoong pagpuri at pagpapasalamat, malalaman ninyo sa darating. Ang mga kautusan na ito ay konektado sa mga salita na nakalagay sa kalikasan o nakatagong mga salita sa panahon. Sa panahon ng mag-aasawa na Joseph kay Birhen Maria, sinabi ni Birhen Maria na mag-aasawa ka sa akin na nagdadalang tao na ako, at hindi ko alam kung ilang buwan na ito dahil abnormal ang aking buwan ng dalaw. Itunuloy pa rin ang kanyang balak. Nang malaki na ang tiyan ni Birhen Maria, ang gusto ni Joseph doon sa siya manganak sa Jerusalem. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nakaramdam na si Birhen Maria na siya ay manganganak na. Kaya pumunta sila sa pasabsaban ng hayop at doon isinilang o ipinanganak si Kristo Jesus. Nanganak si Birhen Maria na parang walang nangyari. Iniluwal na si Kristo Jesus na walang kasamang bahay bata. Lumiwanag ang kapaligiran mula sa isang bituin. Niwala si Joseph na si Kristo Jesus ay galing sa langit. Sa pagdating ng
6 na araw, dumalaw sa kanila ang 3 mga anghel. Ang bawat isa sa kanila ay mayroon dala na ibinigay kay Birhen Maria. Una ang Omega Alpha, at ipiniliwanag sa kanya ang pangalawa kay ang kalendaryo. Ipiniliwanag na mayroon itong tanda sa araw ng mga kaluluwa, dahil ang tao ay mayroon kaluluwa, para doon sa mga tao na namayapa. At sinabi sa kanya na lagyan niya ng tanda ang kanyang pagpanganak. At sinabi kapag natapos na lahat ng mga pahina, ang tawag ay 1 taon, at magsimula ka ulit sa pangalawa. At sinabi sa kanilang pag-alis, kinabukasan magsisimula ang pagbilang, magsisimula sa Enero. Ang tawag nito buwan. Ang pangatlo ay ang Bisminlo. Sinabi sa kanya, ito ang susi para malaman ang totoong pangalan ng may likha at ang kanyang kalooban, ang simula at katapusan ng mundo. Paano mangyari? Sino ang mga tao ang papasok sa langit na buhay, at dami nila. At sinabi sa pagsapit ng ika-28 na taong gulang na, ang iyong anak, ibigay ito lahat sa kanya. Itong aming mga dala. Sa buwan ng Pebrero 28, nakita ng mga tao na naroon sa pasabsaban na si Joseph ay mayroon mga gamit sa pamanday. Kaya kinausap siya na doon na lang sila sa kanyang mga mag-ina sa kanilang lugar, dahil magpapagawa sila ng bangkang pangisda. Sumama sila doon sa tabing dagat o dalampasigan. Sa pagsapit ng panahon na ibigay na ito ang dala ng mga anghel sa kanyang anak, hindi sila nagkita ni Kristo Jesus. Kinabukasan na, kaya ginawa ni Birhen Maria, nilagyan na ng 29 ang buwan ng Pebrero, at doon naabutan na si Kristo Jesus sa pangaral tungkol sa langit. Mayroon siyang matalik na kaibigan. Mula sa bata pa sila palaging magkakasama. Ito ay si Judas. Sa kanilang paglalakad sa tabing dagat, nakita nila ang 11 na mga mangingisda na malungkot dahil wala silang nahuli kahit maliit na isda. At nagpakita si Kristo Jesus sa kanyang kapangyarihan, at naniwala sila, at sila ay naging mga ngaral o disipulos ni Kristo Jesus. 12 na sila kasama si Judas. Doon sa templo, mayroon tinatawag na sanktuaryo para sa pag-alis sa kasalanan ng tao. Marami ang nagdala ng hayop dahil ililipat ang kasalanan ng tao doon sa hayop pagkatapos susunugin. Doon sa lugar ni Juan Bautista, kapag mayroon nagdala ng hayop doon sa templo, sa kanilang pag-uwi ay sinasabihan sila ni Juan Bautista na huwag kayo maniwala na ang kasalanan ng tao ay malilipat sa hayop. Yan ay kasinungalingan. Upang mapatunayan, mayroon akong 2 na pagsubok o ritual. Ang tawag nito, paglutang at paglubog. Ito ang tanda na wala ng kasalanan ang tao. At dahil isa si Kristo Jesus sa kasali, tinawag niya itong simula. Sa lugar na iyon, narinig ang malakas na tinig o salita sa kanyang ama na nagsabi, sumunod o sundin ang kanyang sinasabi. Ito ang dahilan na wala nang nagdala ng hayop doon sa sanktuaryo, dahil naniwala ang mga tao sa ginagawa ni Juan Bautista. Sa galit ng mga Hudyo, dahil siya ang dahilan, hinuli si Juan Bautista at pinugutan ng ulo. Dumaan ang mga taon, si Kristo Jesus gumagawa ng pangangaral at panggagamot sa mga tao. Isang araw sa pagtitipon ng mga Hudyo doon sa templo, pumunta si Kristo Jesus, hindi upang magdasal, kundi upang sabihin niya na sa loob ng 3 araw, ang templo ito ay masisira.
nangyari ang kanyang sinasabi na walang nakakaalam paano nangyari at sinisi nila si Kristo Jesus sa nangyari. Sa panahon na iyon, sinabi ni Kristo Jesus sa kanyang mga disipulos na dumating na ang katapusan. Ako ay pupunta na sa Ama na nasa langit. At sinabi niya na magpipili ako kung sino ang magiging pangulo ninyo. At sinabi niya na gawa ako ng huling hapunan natin. Bukas pupunta tayo sa magkatabing bundok. Kinabukasan, sinabi niya, magdala kayo ng tag-isang bato. Sa pagdating nila sa lugar, ginawa niyang tinapay ang bato na kanilang dala. At sinabi niya, bukas balik tayo dito. At sa kanilang pagbalik, sinabi niya, kung sino ang pinakamalayo na mararating at makatawid na bato, siya ang magiging pangulo ninyo. Ang lahat na makatawid na bato, sila lang ang maaari mangaral. Ang hindi makatawid na bato, sila ang tutulong sa gawain. Ang pinakahuli, siya ang unang tatayo at aalis sa gagawin kong huling hapunan natin. Si Pedro ang pinakamalayo at si Judas ang pinakahuli. Sa kanilang pag-uwi, agad tinawag si Pedro ni Kristo Jesus at ibinigay ang dalawang bagay. Ito ang biswindo at kalendaryo. At sinabi niya na lagyan ng tanda ang kalendaryo sa araw ng kanyang pagkamatay at ipakopya sa lahat ng kasamahan. Alam na nila ito dahil itinuro na sa kanila ni Kristo Jesus noon. Itong biswindo ang susi para mabuksan ang totoong pangalan ng ating Ama at ang kanyang kalooban. Ang magbubukas ay isang tao. Siya ang iglesia. Ituturo ko kung saan siya nagmula. Kakasamahin kita bukas. Huwag ipakita sa lahat ng mga kasama mong mga disipulos. Maghanap ka sa iyong lahi na mapapaniwalaan mo sakaling isa sa inyo ang mawala. Hahanap siya ng isa gaya ng ginagawa mo. At sinabi niya na bukas ay gagawin ko ang huling hapunan natin. Sa gabing ito magsasama tayong matulog. Sa madaling araw, ginising ni Pedro si Kristo Jesus at sinabi, pupunta tayo sa malayong silangan. Ito ang Mindanao, Philippines. Sa pagdating nila sa lugar, nagtanong si Pedro kung anong lugar ito. Sumagot si Kristo Jesus, ito ang reyna ng silangan. At sinabi niya, sa batong ito tatayo ang iglesia. Ito ang naging pangako sa Mindanao. At meron nang tumayo doon sa bato. Ako iyon. Ako ang iglesia na sinasabi ni Kristo Jesus. Ako ang gagawa sa mga kautusan at magtuturo sa mga kautusan ni Kristo Jesus at sa kanyang Ama. Sa kanilang huling hapunan, nakaisip si Judas na halikan ang kanyang kaibigan bago pa sila magkahiwalay. Sa kaligitnaan ng kanilang hapunan, tumayo si Kristo Jesus at isinuot niya ang damit na ibinigay ng anghel. Nagtanong ang kanyang mga kasama kung ano iyan, guro. Sumagot siya, ito ang una at katapusan o Omega Alpha. Pagkatapos gumawa siya ng ritual o pag-ula na ibinigay niya sa kanyang mga disipulos. Nang malapit na sila matapos, sinabi ni Kristo Jesus doon kay Judas, tumayo ka na dahil pupunta na dito ang susundo sa akin. Nakalimutan ni Judas na halikan ang kanyang kaibigan. Umalis si Judas na malungkot. Nangyari ang paghuli kay Kristo Jesus doon sa Arden ng Getsemani at dinala siya sa karian o palasyo at doon pinahirapan siya ng mabuti at dinanas niya ang sobra pa sa kriminal na kastigo. Sa pagkaumaga, araw ng Biyernes, nag-anunsyo ang palasyo
na mayroon ipapako sa krus na 3 katao. At dali-daling nanguha ang mga tao ng dahon ng palmira upang gawing payong o panangga sa init. Sa kanilang pag-uwi, nakita nila na nagsimula na ang paglalakad patungo sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagdating nila sa lugar, agad hinubaran ng damit si Kristo Jesus at ipinako sa krus na nakahubad, dahil nag-utos si Saulo na kunin at dalhin sa kanya ang damit ni Kristo Jesus. Sa pagkatanggap ni Saulo sa damit, biglang lumindol ng malakas, sabay ang malakas na kulog ng liti at malakas na buhos ng ulan. Nanginginig sa takot si Saulo, at siya ay nangako kapag huminto o tumigil ito, siya ang magpapalaganap sa kasaysayan ni Kristo Jesus. At biglang humupa. Sa araw ng linggo, nagpakita si Kristo Jesus sa kanyang mga disipulos. Sinabi niya, "Nagpakita ako sa inyo upang patunayan na ako ay mabubuhay muli at makapagpaalam na sa inyong lahat." At sinabi niya, "Ang katahimikan mapasa inyong lahat." Nagtanong sila, "Guro, kailan ka babalik?" Sumagot si Kristo Jesus, "Kapag magkawala na ang malamig at umalis na siya." Tanong si Saulo sa 11 ng mga disipulos at kanyang isinulat. Sinama niya ang isinulat noon ng kanilang reyna na pinagdugtong ng kanilang kalahi. Nilagyan niya ng mga salita para siya ay makakain at mabuhay habang siya ay nangangaral. Ito ang simula ng Biblia na kumakalat ngayon sa buong mundo. Ang video na ito ay mayroon sumpa dahil 70% ang mga nakatagong salita sa panahon ay binuksan dito. Upang makaiwas ka sa sumpa, i-share mo doon sa ibang tao dahil mabigat ang parusa dito. Mahinto lang ang sumpa kapag ako ay humarap sa mga tao at buksan ko ang 30% na pinakamahalaga sa kaligtasan ng tao. Ito ang mga salita na nakalagay sa kalikasan, nakarugtong kung sino ang makatulong sa akin pagharap na mayroong koneksyon sa politiko o opisyal sa gobyerno. Ito ang contact number sa cellphone ko, 0953-002-3408. Mag-text ka sa akin, magpakilala ka, saan ka nag-text at ano ang kailangan mo. Ako ay umaasa sa mga taong tutulong sa aking pagharap. Salamat at mabuhay.